may gagawin tayo. Itong TCL. Smart na rin to. Ang problema niyan ay ito, yun o. Yan, basag yung salamin niya. So try natin papalitan to. Titingnan natin kung magagawa pa natin yung ganito. At kung madali lang ba siya i-repair pag ganito ang problema. Okay, buksan natin. 32 inches. TCL ang brand. Smart TV. Ito yung kanyang model. Yan. Model TCL 32D 2710. Okay, so yung board nito ay ganito, nakakabit sa back cover niya. Ganito ang forma ng board nito. So, smart na rin ito. Yan, smart na rin siya. At maganda pa yung antena nito. Cable saka antena. Okay. So, try natin. So, ang gamit niyang top board ay ganito. So, kadalasan talaga sa TCL, ganito yung mga top board nila. So, titingnan natin kung maremedyohan natin ito. Malagyan natin ng ibang panel. Titingnan natin kung mapapagana natin. Okay? Okay, so naayos na natin yung ating paglalagyan ng LCD. Kasi yung LCD na ikakabit natin ay yung pang sharp. Yan o. Yung maraming source scope. So try natin kung magkasya yan dito. Pero alam ko medyo maliit yung size nito. Tapos yung side cup nito ay nasa kaliwa. Yung una kasi yung side cup natin nasa kanan. So magkaiba sila. Kaya nagbawas pa tayo dito. Pero dito fit na siya. Saka yung dito. Tatlo kasi yung kanyang side cup. Tapos pagdating naman dito sa source cup natin, hindi rin siya fit dito. Kailangan din natin magtabas dito para magkasya yung kanyang source scope kasi napakarami ng source scope niyan. Yan, so tinabas din natin yan para maayos yung lalagyan ng kanyang top board at hindi mabangga yung ating source scope para hindi masira. Okay, so fit natin, titingnan natin kung magkasya siya. So dito, pagdating dito ay fit naman siya dito. Yan o, maganda na yung forma niya dito. Fit siya dito. Yan, okay. Yan o, wala siyang bangga. Yan. Okay. Pagdating naman sa side cup ay safe naman yung ating side cup. Wala din siyang bangga. Kaya medyo maluwag yung ating LCD sa kanyang frame. So maglalagay pa tayo ng mga kalang dito para hindi gumalaw yung ating LCD pag naipit na natin. So magkakalang tayo. Okay, ayusin ko lang yung mga kalang nito tapos lagay natin yung kanyang frame. Okay, so medyo bitin na yung pinaka LCD nito. Lalabas yung pinakakanto ng salamin niya. Yun, medyo maliit kasi yung LCD ng Sharp. Kaya ganoon, medyo kapos. Pero maglalagay na lang tayo ng tapal dito na black para hindi lalabas yung matingkad na ilaw dito. Okay, tatapalan natin ng black yan para pag bumukas walang liwanag na lalabas dito. Kasi pag hindi mo nilagyan ng black yan na cover, magkakaroon ng liwanag yan sa gilid na malabas yung backlight natin kasi nga alanganin yung salamin nito. So ito na, set up na natin yung ating panel. Yan, nakasave na yung ating panel dito. Okay na siya. So try na lang natin, sana perfect yung mapping saka yung kanyang mirror. Sana wala na tayong babaguhin pa sa setup nito. Yun lang ang mahirap dito pag nagpalit ka ng LCD. Minsan baliktad, minsan sira yung kulay. Yun. Buti kung makuha sa adjust, pag hindi sayang oras. So try natin ito, sana perfect ito, walang babaguhin tayo. Okay, salpak lang natin yung mainboard nya. Okay, so kanyang LVDS ay ganito. Ang positive ng ating top board ay dito. So pasok, ito yung positive natin, ito naman yung positive sa top board. So pasok yung LVDS nito. Try natin. Sana wala tayong babaguhin dito. Linisin muna natin yung LVDS. Parang napansin ko parang umido na siya. Linis muna natin. Ito na, nakikabit na natin yung ating LVDS. So try natin kung pasok na pasok ito. Sana pasok na pasok siya.
Check muna natin yung ating cover. So parang tatamaan yung ating coff. So napapansin ko pa pwedeng masira kasi pag tinamaan na yung ating source coff. Yan. Kailangan maayos muna natin yan. Okay? So kamada ulit natin yan. Okay, so dalawa lang yung tatamaan niya. Ito tatama dito. So kailangan matanggal natin yan. Tapos ito okay naman yung dito natin. Yan, okay naman yung dito natin. Eksakto yan dito sa butas dito. So dito maglalak pa pala yan dito. Okay, naglalak siya dito. So may dalawa tayo sa gitna na lock. Tapos ito tatanggalin din natin to kasi tatama din yan dito. Okay. Okay, so yan na, pasok na siya. Yan. Wala na yung kalang dito. Yan, fit na fit naman yung ating panel, ating top board sa case niya. Yun, hindi naman bumangga. Okay. So testing natin, lock muna natin tapos testing natin. Okay. So testing natin muna bago natin sarado i-tornilyuan, baka supply yung ginawa natin. Sayang yung gawa natin, sayang oras natin. Okay. Yan, no, naka-standby na siya. Power on natin. Yan. Okay. Yun. Pasok ko. Pati mirror niya. Pasok yung mirror, saka yung kulay niya pasok din. So, ibig sabihin, wala tayong babaguhin. Hindi na natin kailangan pasukin yung kanyang service mode. Lagyan natin ng video. Okay, so yan, no, pasok na pasok yun. Okay, so tutunilyo lang natin to tapos final test natin. Final test na natin yung ating TCL na pinalitan natin ng LCD. Yan, meron na siyang standby, power on natin. Yan, tumurap na siya. Yan, lumabas na yung kanyang logo. TCL. So ito ay smart na rin. Yan, pasok na pasok siya. Oh. Okay. So wala na tayong pinago. Sa mapping, sa mirror, wala na tayong pinago. So normal na siya. Wala na tayong ginalaw pa sa kanyang service mode. So okay. So ganun lang pag nagpalit ng LCD sa mga basag na unit. Ingat-ingat lang kasi minsan hindi fit yung LCD natin sa case ng unit or sa frame niya. Kailangan nyo magbawas, kailangan nyo tanggalin yung mga nakakalang para hindi mabasag yung ating salamin. So medyo matrabaho lang pag ganito yung magkaiba ng LCD na isasalpak nyo sa mga unit. Medyo matrabaho kasi hihiwaan nyo pa yung mga kanto-kanto na hindi kasya yung salamin natin doon. So kailangan nyo talagang gawin yon para hindi mabasag yung salamin natin. So sa ginawa natin ito, medyo natagalan tayo dito dahil iba yung panel na kinabit natin dito. Medyo maraming source scope kaya marami tayong binago. Pero yan, okay naman siya. Yan. So hanggang dito na lang yung video natin at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at sa susunod ulit natin na video. Yun, no? Okay, pasok na pasok siya. Kahit medyo maliit lang yung ating LCD na sharp ay okay naman. So hindi naman lumabas yung tingkad ng liwanag kasi naglagay tayo ng black, tapal na black para hindi lumabas yung liwanag sa kanto-kanto. Ito medyo kabos yung salamin natin dito. Pero pasok naman yung kanyang, yun, wala naman siyang liwanag na nailabas. Yun. Okay, pati sa ilalim ganun din yun, no? So mayroon tayong dinlagay dito. Yan. Dinikitan natin yan para hindi magkaroon ng liwanag sa ilalim natin. Pero sa taas natin ay normal. Yan. Dito normal din.